Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Nihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo para sa ating awit. Sabay-sabay po nating awitin yung Hark the Herald Angels Sing sa Tagalog. Our Heavenly Father, our ever-gracious and loving God, we thank you for this night, O God. Sa gabing ito, Panginoon, na narito kami muli. Lord, kinikilala namin na privilege, O God, na narito kami, Panginoon, upang magsama-sama, nasasamba at magpupuri sa iyo, dakilang Diyos. Lord, thank you, Panginoon, sa kapanganakan ng aming Panginoong Jesucristo na siya ang dahilan, Panginoon, ng Kapaskuhan, Panginoon. Nawa dakilang Diyos maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang lubos na kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga pagdiriwang, sa aming mga paghahanda, Panginoon, sa Kapaskuhan, dakilang Diyos. Lord, pangunahan niyo po kami, Holy Spirit. We welcome your presence. We know that you are here with us. Dahil ito ang pinangako mo, dakilang Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw nawa ang patuloy na kumilos sa puso, sa buhay ng bawat isa, dakilang Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, ang anak mo na gagamitin mong maghatid ng mensahe mo, Panginoon. We pray, O God, to empower every word na maibabahagi, Panginoon, sa gabing ito, dakilang Diyos. Dahil ikaw, Panginoon, ang mangungusap sa pamamagitan niya, dakilang Diyos. At kami man, Lord, tulungan mo kami na maibukas namin ang aming mga puso at tanggapin namin ng buong buo, Panginoon, ang masaganang mensahe mula sa iyong mga salita. Lord, we offer everything that we do tonight, O God,
maging ang mga pag-awit ng mga bata, Panginoon, lahat ng ito, Panginoon, ay alay naming pagpupuri para sa iyo, dakilang Diyos. Lord, we lift up all the honor, the glory, and the thanksgiving in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makaupo na po. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Lucas chapter 2, verse 13 hanggang 16. Luke chapter 2, verses 13. Hanggang 16 po. At ganito po ang sinasabi. Ngunit sinabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Sakarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Chapter 2, verse 13. Luke chapter 2, verse 13 to 16. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tignan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Naway pinagpala tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Ngayon naman po ay pakinggan natin at panoorin ang awit pasasalamat ng mga grade 5 pupils.
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli palakpakan po natin ang mga grade 5 pupils sa kanilang presentation. Magaling, magaling. Hindi ko na kayo pababatiin ng Merry Christmas sa bawat isa kasi minsanan nang bumati ng Merry Christmas to all of us ang mga grade 5. Okay. So, kumusta po kayo? Okay. So tayo ay nasa ikalimang gabi na ng ating pagnonobena, paghahanda sa araw ng pagdiriwang ng kapanganakan ng ating manunubos na si Hesukristo. So ngayong gabi, tayo ay mag-aaral sa temang ang hamon. Ang hamon. Ang hamon. Anong hamon? Maging instrumento tayo ng kapayapaan. Ito ay mula sa sermon outline ng ating dating pastor, si Reverend Loreto Estiliori Jr. At ito ay halaw sa binasa kanina mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 2, mga talatang 13 hanggang 16. So basahin po natin muli yung ating pagbasa kanina. Papuri sa Diyos. Biglang lumitaw kasama na anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri ng Diyos sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon din ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Tayo'y sumandaling manalangin. Aming Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pasasalamat at pagpapakumbaba sa pagdiriwang ng kapanganakan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Sa mga sandaling ito, kami po'y dumudulog upang makinig sa iyong salita at maranasan ang kagalakan ng mga pastol sa kanilang pagbisita sa Belen. Salamat po sa pagpapadala ng mga anghel upang ipahayag ang magandang balita ng iyong kaluwalhatian at kapayapaan sa buong mundo. Buksan mo po ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mensahe ng pag-ibig at kaligtasan. At tulad ng mga pastol, sana'y maghanap kami ng iyong presensya sa bawat araw ng aming buhay. Naway madama namin ang iyong pag-iingat at gabay, lalo't higit ang kapayapaan, habang kami ay nagtitipon upang pagnilayan ang kahalagahan ng Pasko at ng dakilang sakripisyo ng iyong anak. Sa lahat ng ito, kami po'y nagtataas ng aming mga panalangin at pagpapasalamat sa iyong dakilang kabutihan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So noon pa man pong una at maging sa kasulukuyang panahon, ang mundo ay punong-puno ng mga katatakutan at kaguluhan. Sa panahon ng Imperyong Romano, sa ikalawang bahagi ng unang siglo, maraming mga katatakutan at kaguluhan ang nangyari sa mundo. Partikular sa mga teritoryo ng Imperyong Roma at sa mga bansang nakapaligid dito. Ang mga ito ay may kinalaman sa relihiyon, sa politika at kalikasan gaya ng paghahari ng Imperyong Roma, revolusyon at pag-aalsa ng mga Hudyo, ang relihiyosong pagkakahati-hati at mga digmaang panrelihiyon. Andyan din yung kahirapan at kagutuman. Andyan ang pandemya at sakit, hidwaan sa politika na nagdudulot ng kaguluhan at pagkakahati-hati, pagkamatay at paghuhukom. So takot na takot po tayo sa kamatayan. Ngunit, ang pagdating ni Kristo ay nagdulot ng pagbabago sa mundo. Ang mga anghel ay nagpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at nagdudulot ito ng kapayapaan para sa mga taong kanyang kinalulugdan.
Kaya ang mga pastol, sa kanilang pagtugon sa kanilang naging karanasan, ay nagmadali upang sambahin si Jesus. Ano po ang kahalagahan ng mga pahayag na ito ng mga anghel? Una, ang mga anghel ay nagpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito ay imbitasyon para sa lahat na ating purihin at sambahin ang Panginoon. Ikalawa, ang kanilang pagpapahayag ay nagdulot ng kapayapaan sa mga taong may kalooban ng Diyos. Sa Lucas, Kabanatang 2, mga talatang 10, ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. At pangatlo, ito'y kapahayagan ng pagsilang o pagdating ng Mesiyas bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Sa Mateo, Kabanatang 1, mga talatang 22 hanggang 23, ito ang sinabi. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Ano naman ang epekto at hamon nito sa ating kasalukuyang buhay? Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Tinanggap nila at inangkin na kasama nila ang Diyos. Di ba mga kapatid, dapat ganun din ang magiging damdamin natin? Yes, kasama natin ang Diyos. At kung totoong kasama natin ang Diyos, ano ang magiging tugon natin sa pagkakaroon ng Kristo sa ating mga buhay? Sa verse 15, sinasabing, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Ang sabi nila, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang mga pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali nga sila na pumunta na at natagpuan nga nila si Maria at si Jose. At naroon din ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At sila'y sumamba at sumampalataya sa Panginoon. Ang pagsamba ay isang likas na tugon sa pagkakaroon ng Kristo sa ating buhay. At ito'y dapat na magdudulot ng pagbabago sa kabuuan ng ating buhay. Ang tunay na pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang mananatili sa loob ng simbahan. Gaya nga ng sinasabi na we are only Christians inside the church. When we move out of the church, nakakalimutan na natin lahat. Lahat ng mga napakinggan natin sa loob ng simbahan, kinalimutan na natin. Pansinin po natin sa ating mga sarili. So dapat po, hindi lang nasa loob ng simbahan ang pagiging Kristiyano natin. Bagkus, ito'y dapat na maranasan sa labas ng lipunan na ating ginagalawan. Ang sabi ng mga anghel sa verse 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito'y isang hamon sa atin ngayon bilang mga Kristiyano na sumamba at sumampalataya sa Diyos. Dapat maging instrumento tayo ng kapayapaan at kaayusan. Subalit ang tanong ay, papaano? Ano ang ating dapat na maging mga hakbangin? So andito po nakalagay na yung una. In order to have peace,
we have to reconcile first with God. Anong nararamdaman niyo mga anak kapag halimbawa nakagawa ka ng hindi, yung alam mo na labag sa kagustuhan ng magulang mo, labag sa pulisiya ng eskwelahan mo, labag sa rules, sa classroom rules ninyo, labag sa batas. Anong nararamdaman ninyo? Okay lang? Okay lang. Natutuwa ka kapag nabatukan mo yung katabi mo at umiyak siya? Hindi, di ba? O, kapag si mama mo napasigaw mo, natutuwa ka ba? Umiiyak ka rin. O si mama ang umiiyak. Di ba? So, walang peace. Di ba? So, unahin muna natin makipagkasundo. O, sabi sa di ba? Sabi sa isang kanta, peace on earth and mercy mild, God and sinner reconciled. Anong kanta 'yon? Yes. Peace on earth and mercy mild, God and sinner reconciled. So unahin po muna nating makipagkasundo sa Diyos at magkaroon ng kapayapaan. Bago tayo magkaroon ng kapayapaan sa iba, unahin muna nating makipagkasundo sa Diyos. So lapitan muna natin, mag-sorry muna tayo kay God. Then ikalawa, of course, we have to reconcile with others. So dito, sa buhay natin dito sa mundo, hindi lang yung upward relationship. Mayroon din tayong horizontal relationship. Diba? Hindi lang relasyon sa Diyos, mayroon tayong relasyon sa ating kapwa. So, when we reconcile with God, we also have to make a move to reconcile with others. So, oftentimes, gusto nating makipagkasundo sa Diyos. Sabihin mo, sorry Lord, sorry talaga. Subalit, ayaw naman nating makipagkasundo sa ating kapwa. Humihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga nagagawang kasalanan, ngunit hindi tayo marunong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Che, diyan ka. I don't care. So, hindi po ba dapat ay marunong tayong magpatawad? Dahil iyon ang turo sa atin ng Diyos. Kaya nga, doon sa itinuro niya, doon sa ama namin, ano yung nasa dulo? Patawarin mo po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Yun yung problema natin kung minsan. Hindi nagre-reflect sa ating buhay at pagkikipagrelasyon sa ating kapwa ang ating pagiging Kristiyano. And yet, we are claiming that we're Christians. We're so easy to judge others, cursing them that they won't grow and develop into real Christians anymore. Ano na nga bang nagawa natin para sa mga taong ito bilang mga tunay na Kristiyano? Subukan po nating tingnan at suriin ang ating relasyon sa ating kapwa. Sa ating mga pamilya, kumusta po tayo? Sa loob ng ating simbahan, meron pa po ba tayong pag-ibig at pag-uunawaan? That's good. May pagkakaisa pa ba? Yes. So sa ating mga trabaho, sa ating mga nanay at tatay, at sa lipunan, meron po ba tayong kaayusan at kapayapaan? Kung titingnan natin ang ating paligid ngayon, sobrang ingay, di po ba? So mga kapatid, huwag po nating sayangin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus. Mayroon pa kayang pangatlo? Yes. Ikatlo, we should think more of prevention rather than reconciliation. Amen? Magpasansya ka kapatid.
habaan mo pa ang iyong lubid. Maging daan tayo sa mga pagkakasundo at kapayapaan. Anong ibig sabihin doon? Huwag maging mitsa ng hindi pagkakaunawaan para sa pansariling interes mo lamang. Sumbong dito, sumbong doon. Mag-post sa social media. Samantalang alam mo naman kung nasaan yung bahay. Bakit di mo na lang puntahan at kausapin ng masinsinan? So let us learn to forgive and forget and rest assured that the Lord will forgive us dahil yan din ang utos niya sa atin. Bago tayo sumamba sa Kanya at mag-offer ng panalangin at iba pang mga handog, makipagkasundo muna tayo sa ating mga kapatid. Mahirap? Yes. But there's no better way to do it if we want to please our God and gain His favor. So let's all be an instrument of peace. Narito ang isang awiting naway magmarka hindi lamang sa ating mga isipan, kundi sa ating mga puso, upang sa tuwing tayo'y dalawin ng bugnot sa ating mga kapwa, dahil sa hindi nila nagagawa yung mga inaasahan natin na pwede naman nilang gawin bilang mga Kristiyano, madali natin silang maintindihan. Lalo't hindi natin alam ang kanilang mga pinagdaraanan. Sa awitin po natin, ang awiting ito, namnamin natin ang lyrics. Let us feel the song. Baliktad. May audio. Mayroon? Wala. Okay, alam niyo ba yung awiting, Let There Be Peace on Earth? Hindi. Wala. Okay, sabayan natin. Let's feel the song. While singing, internalize. With
So, wag nating kalimutan na si Jesus ay namatay para sa ating lahat. At namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. So sabi niya rito, if we are to have peace on earth, our loyalties must become ecumenical rather than sectional. Kaya nga ngayon, andito kayo nagsisimba, pero hindi naman lahat tayo ay Metodista. Our loyalties must transcend our race, our tribe, our class, and our nation. And this means we must develop a world perspective. Sa pagtatapos, halina't atin siyang sambahin. Ito ay isang imbitasyon mula sa ating Panginoon. Tayo ay sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Tayo ay magpakita ng pananampalataya at pagiging masunurin sa Diyos. Ang ating tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi lamang dapat manatili sa loob ng simbahan, bagkus kailangan tayong lumabas at maging instrumento ng kapayapaan at kaayusan sa ating mundong ginagalawan. Mga kapatid, mangyari nawa sa atin ang mabuting balita na sinasabi sa atin ng mga anghel. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Kalugdan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So may God bless you with a festive, loving, and peaceful celebration this Christmas and all throughout the year. So Jesus is the reason for the season. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Salamat po sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na ginamit. Ngayon naman po ay pakinggan natin at tunghayan natin ang awit o pagpupuri ng grade 4 pupils.
Salamat sa mga grade 4 pupils. Ngayon po ay sa panahon na po tayo ng ating paglikom ng ating mga handog para sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Purihin ang nagpapalang, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Our gracious and loving Father, thank you for all the blessings we receive. You generously provided everything that we need. Maraming salamat po. Narito po ang aming paghahandog, pagpapasalamat, pagkilala sa iyo na ikaw ay Diyos na mabuti at hindi niyo po kami pinapabayaan. Through these offerings, O God, I declare financial breakthrough sa bawat isa. Ganun din, dinadalangin ko ang lahat ng trabaho, pinagkakitaan, negosyo ng bawat isa. Patuloy naming matagpuan ang mabiyayang Diyos na nagkakalob sa amin ng siksik, liglig at tumaapaw na biyaya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sige po, umupo po muna tayo. At sabay-sabay po nating awitin muli ang Healy Death Me, Tagalog. At lugod ko ay si Jesus at kaliwan ng loob sa anumang aking kilos. Ako ay kani
God, aming Diyos na napakabuti, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapatawaran, nagpapasalamat po kami sa pag-aalaala po namin ng unang Pasko ng iyong pagdating, ng iyong kapanganakan at ng iyong pagliligtas. Gumawa ka ng paraan upang ma-reconcile po kami sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig sapagkat ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. At ang bugtong na anak ay inialay ang kanyang sarili para sa amin upang makapagbalik-loob kami sa iyo. Tanggapin ang dakilang pagpapatawad upang kami man ay makapagpatawad ng iba. Upang sa mundong ito ay magkaroon ng kapayapaan mula sa iyo at sa aming mga kapwa. Katulad ng aming inawit sa gitna ng mensahe, let there be peace on earth and let it begin with me. Mula sa akin, mula sa bawat isa, ang pagnanais na magkaroon ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Lord, continue to bless our messenger for tonight, Madam Maricel Perarisa, our associate leader of the United Methodist Church and the president of the Board of Trustees of Castillejos Elders Gate Learning Center. Her prayers, grant the desires of her heart. He will receive blessing upon blessing for you. Ganon din po, Panginoon, sa bawat sa amin na nagkatipon ngayon. Thank you for the gifts and talents of our grade 4 and 5 learners joyfully offered to you right now. Continue to bless them. Pagpalain niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Higit at iba yung pagpapala na maranasan ng kanilang pamilya. At ang bawat sa amin ngayon, Panginoon, sa aming pagtipon-tipon, sa aming pagsamba, sa aming panalangin, dalangin ko po na maranasan namin ang iyo pong pangunguna upang ngayong Pasko ng 2024, tunay nga po na ikaw ang maging sentro ng pagsasama-sama ng bawat pamilya. Salamat po. I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. Pagpalain niyo po kami. Alam naming may tugon sapagkat alam po naming may nakinig sa aming mga panalangin. Ito po ang aming sama-samang samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Mga kapatid, mga kaibigan, tanggapin natin ngayon ang pagkapuspos ng dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi kumukupas. Sumaatin din ang kanyang lubos na kapangyarihan upang lagi-lagi nating maunawaan na sa Diyos walang hindi mapangyayari sapagkat sa Kanya'y walang imposible. Atin ang lahat ng pagpapala sapagkat yan ang ipinangako sa atin ng Panginoon. Tanggapin natin lahat ang mga ito ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Tapos na po ang ating pagsamba. Can we give clap offering to the Lord? Praise God. Thank you for joining us for tonight worship. God bless you more.
Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Masaya maglingkod sa iyo,